So yun, bossing. Ano ulit yung plano natin dyan? Dito na lang siya sana. Para wag na dito. Baka hindi ko nakayanin dito eh. Okay, sige po. Bali, buong labas ang gagawin natin. So pag tumayo ka, sir, pag tumayo ka ng ganyan, so lahat ng nakikita ko rito sa labas, yun ang aanuhin ko. O dumikit na tayo ng konti rito. Para dumikit na ng konti dito. Sige, dumikit na tayo para naman ano. Kung sakasakali mong matuloy yung plano mong ipailalim. Or paano to? Hindi pa rin ano. Sige. Normal nga na, sir. Tayo ko normal. Okay. Medium ka, ano? Laki. Dito tayo sa ibabaw para magkaroon to ng base. Okay, sige po, sir. Sige. Set up lang po ako, sir, ha? Sige. Good day, mga pate, at panibagong araw na naman. Ang project po natin dito, mga boss, ay isang full sleeve na Polynesian. Pero hindi po ito wrap around, mga bossing, ha. Bali, harapan lamang po yung gagawin natin. At yung ilalim naman po, mga bossing, ay sa susunod na lamang po na session pagbalik ng ating boss from Canada. Grabe, di ba? Sunod-sunod na po yung mga kliyente natin galing ibang bansa. At talaga nga po, sila po yung mga una nagpa-booking sa ating mga bossing. Kaya nakakatuwa po dun. At sa lahat po ng ating mga boss dyan, sa ibang bansa, sa Canada, sa Australia, shoutout po sa inyo lahat, mga boss. So yun, mga boss, ito pa lang ating project natin ngayong araw. Meron tayong full sleeve na Polynesian. Pero hindi po ito full sleeve, mga bossing, kasi wala tayong ilalagay doon sa kanyang ilalim. So, bali, ito na lang daw muna ang ipapagawa ng ating bossing. Kasi medyo, baka daw masakit. Ang laki niya, pero parang ngayon, mga bossing, kaya ng dati, so nilinyahan natin lahat muna. Lahat ng base yung gagawin natin, tsaka natin lalagay yun naman loob. Kukunin natin ito ng isang araw, mga bossing. Bali, itong part na to ay tatapusin talaga natin ngayong araw dahil ito ang request ng ating boss from Canada, sir. Canada. O, diba? Ang angas nun. So yun, mga boss, bali, game na tayo. Ito natin uunahin, yung mga base na yan, gaya lagi natin sinasabi. After nyan, tsaka natin ilalagay yun naman loob. Ang purpose nun, mga bossing, is para talaga hindi mabura, katulad ng mga bossing. Yung design na yan, hindi mo natin lalagay yan. Bali, pag naitim na natin lahat, nang sa ganun ay tuloy-tuloy na tayo. At ayun na nga, game na tayo. So dito, mga boss, sa paggawa ng Polynesian para sa materials na ginamit natin, lalong-lalo na sa needle, gumamit tayo dito ng mga bossing ng 7RL, ng 14RS, ng 15RM at ng 25RM. Ngayon, mga bossing, kung meron kayong makikita dito isang linya lang na makapal na kagad, ay 14RS po yung ginamit natin doon. At doon naman po sa maninipis na linya, mga bossing, ay gumamit tayo ng 7RL. At para doon naman, mga bossing, sa mas makapal na linya, mga bossing, gumamit naman tayo doon ng 14RS, kombinasyon po yun ng 15RM. So bali, mga boss, is maguguhit muna ako ng dalawang 14RS. Nang sa ganun is kapag sinade ko na siya, gamit-gamit ang 15RM ay makapal na po kagad at talagang magiging diretso naman po yun yung ginagawa natin. At para sa ating tinta, mga bossing, gamit-gamit natin ito ay yung Ultra Black ng Allegory. Yes, mga boss, ha, hindi po ito sponsor. Pero nagpaparinig tayo. Ngayon, mga bossing, speaking of tinta, napag-isip-isip niyo na ba kung anong gamit na tinta ng ating Apo Wang Ud? Yes, mga boss, siya po yung ating mangbabatok. Ngayon, mga bossing, ang gamit niya po rito ay uling. Yes, mga bossing, pero hindi po to literal na uling, mga bossing, na dudurugin ninyo. Yung uling na ginagamit niya, mga bossing, ay galing po ito doon sa puwet ng kaldero o kaya naman doon sa mismong salaan. Yung salaan na sinasabi ko, mga bossing, ito po yung nagsasala ng apoy nang sa ganun ay hindi maulingan yung bago mong lihang kaldero. Yun yung mga bossing ginagamit namin sa probinsya, mga bossing, kapag kami ay gumagamit ng panggatong. Yun po, ang gagawin niya dyan ay kokolektahin niya po yung pulbos na dumikit doon sa puwet ng kaldero o kaya doon sa may salaan. Yes, mga bossing, kaya hindi po ito yung literal na uling na kailangan niyang durugin. Kapag kasi ginamit mo yung kahoy at dumikit po doon yung apoy at naging uling yun doon, mga bossing, kapag kinaskas niyo po yun ay nagiging pulbos, kaya mas masarap po siyang gamitin. Ngayon, para maging liquid siya, mga bossing, ay hinahaluan nila ito ng tubig o kaya naman po ng langis. Para naman po sa karayom na ginagamit nila, mga bossing, hindi po karayom ang gamit nila. Ang gamit po nila ay tinik po ng suha. Yes, mga boss, ha, tinik po ng suha ang ginagamit nila at inilalagay doon sa dulo ng patpat na yung pong nagsisilbing karayom at pinapalo-palo nila na sa ganun ang tinta po ay bumaon doon sa balat. Kaya matatawag ko itong safety, mga bossing. Don't panic, it's organic. At alam niyo ba, mga bossing, na minsan na namin pinlanong umakyat dyan para mapagpatato. Ang kaso nga lang, mga bossing, sa sobrang tagal ng aming plano, mga bossing, ay hindi pa rin talaga natuloy. Kasi, mga bossing, habang tumatakbo yung panahon at papalapit na yung araw ng pag-alis namin, ay isa-isa naman pong nawawala yung mga kasama namin. May kanya-kanyang lakad na at hindi na daw po pwede. Kasi minsan busy na daw sila. Sabi ko naman, sayang naman yung pagkakataon yun. Kaya nga lang talaga, mga bossing, hindi na talaga natuloy. Kaya kung ako po ay pagbibigyan ng pagkakataon, ay talagang gustong-gusto ko pong makakat dyan na sa ganun is makapagpatatunga ako sa ating nag-iisang Apo Wang Ud.
So ito pala ang ating finished product mga boss. At total of 8 hours. Grabe ang tibay ni sir from Canada. Grabe sir ha. Saludo sa'yo at magkita tayo sa susunod mong session. Sana bossing sa akin mo ipatapos yan ha. Sa may katanungan, message lamang po sa ating Facebook page sa Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat!